Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Very rare nating mabalitaan itong klase ng sitwasyon sa Cuba. Kailan ba nagsimula ang isinasagawang kilos protesta sa Cuba? Good afternoon, Sunny. Noong linggo, March 17th, nagsagawa ng kilos protesta ang daan-daang tao sa 5 syudad ng Cuba. Kabilang dito ang Santiago de Cuba na kinikilala bilang birthplace ng revolution ni Fidel Castro. Ilan sa mga dahilan ng protesta ay ang patuloy na pagtaas ng kakulungan sa pagkain, kawalan ng kuryente, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at panawagan para sa political freedoms. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang nararanasang economic crisis sa bansa bunsod ng pagtaas ng inflation. Samantala, sa isang statement noong Lunes, March 18th, sinabi ni President Miguel Diaz-Canel na handa itong pakinggan at i-address ang reklamo ng mamamayang Cubano. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, talagang malawak itong naging epekto ng inflation sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod pa sa food shortages, ano pa ang nagiging epekto nitong inflation sa bansang Cuba? Sunny, bukod sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bumaba din yung halaga ng Cuban peso, and it also affected as well yung income na kinikita ng mga tao. For example, Sunny, yung maraming mga state salaries sa Cuba ngayon ay ang halaga ng kanilang kinikita ay worth less sa halaga ng isang karton na itlog. Kaya talagang nahihirapan yung mga tao doon, at bukod pa doon ay tinaas din ng gobyerno ngayong buwan yung presyo ng fuel sa bansa by more than 500%. Sunny? Sana magkaroon ng agarang solusyon sa problema dyan sa bansang Cuba. Keep us updated. Salamat. Orlin Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada.